Hello mga kaibigan, no? Kamusta na po kayo? Si Admin Rich po ito, komentarista. No? So mga kababayan, kamusta na po kayo dyan? Okay, live po tayo ngayon. Okay. So tayo po ay live, no? Okay, kamusta po mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao? Mga kababayan po natin sa buong mundo, kamusta na po kayo mga kaibigan, no? Hello po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo, no? So, atin lang pong share yung ating live, no? Share lang po natin ang ating live para meron din pong makapanood, no? Okay. So, share lang natin ang live natin para may makapanood din. Okay po ba yung ating sounds? Saglit, tingnan ko po Share lang natin ang live natin para may makapanood din. Okay po ba yung ating... okay naman ang ating sounds, no? So, share lang po natin yung ating live. Okay, sa ating newsfeed. Yan, pagkatapos sa ating, okay, share lang natin. Okay. Share. Share my life. Take me to who I am. As the colors and kumanta na no? So, last na lang po. Share sa group. Yan. Yan. Share sa group. Yan. Okay. Yan. So, okay na mga guys, no? So, yung atin pong ngayon, yung atin pong topic ngayon, mga kaibigan, ay eto nga po. Ito pong ating magaling, napakagaling, sobrang galing na Vice Presidente. Ang sabi po niya, I want a blood bath. I want a blood bath. Yan po sabi niya, no? So, yun po natin. No? Gusto daw niya ng blood bath. I want a blood bath. Yan. Okay. So, tingnan po natin. Okay. I want a blood bath. So, mga guys, siguro, halos lahat siguro kayo ay napanood yun, ano? Kahit hindi na natin ipakita yung video, siguro lahat kayo ay napanood nyo na rin yung sinabi niya na gusto nga daw niya ng impeachment kasi sabi niya, I want a blood bath. Yan. Yan ang sabi niya, no? So, eto mga kaibigan, tingnan po natin, no? Yung isang article na, tingnan po natin yung article, mga kaibigan. Dito sa, okay. So, unang-una mga kaibigan, nalalapit na nga po ang impeachment, no? Nalalapit na kasi syempre magju-June na. 'Di ba? Sabi po ni Chis Escudero ay sisimula ng impeachment trial sa June, no? Mga June 2. So malapit na po 'yan mga kaibigan. Nasa ano na tayo ngayon? June 21. May 21. So malapit na po yung June, no? Malapit na po. So, eto mga kaibigan, no? Bago tayo pumunta sa bloodbath. Kasi naitatanong lang, no? What Sara Duterte's endorsement means for her? Now, what Sara Duterte's endorsement means for her impeachment trial? So, yan, unang-una, natatanong yan mga kaibigan. Ano ba yung mga endorsement na yan ni BP Sara Duterte, no? Ano ba ang ibig sabihin yan? So, unang-una mga kaibigan, para sa akin, alam ko naman kasi guys, no? Although, baka sasabihin ng iba ng mga DDS na ay nag-speculate na naman tayo. Pero knowing Sara Duterte, knowing the Dutertes, meron po silang ugali na, alam mo yung ugali na kung sa Bisaya pa, manumboy, no? Manumboy sila, no? Yun bang, kapag meron silang nabibigyan ng favor, maniningil. Yan, ganyan po yung mga Duterte. Mahilig po silang yung maningil at inaari po nila na yung kanilang mga naibigay na favor ay dapat na yung in return ay tugunan, no? So, ugali po ng mga Duterte na kapag binigyan kanila ng favor, kailangan susuklian mo. Susuklian mo yan. Kasi pag hindi mo yan sinuklian, sasabihin sa'yo, ikaw ay walang utang na loob. Maraming beses ginawa na yan ni BP Sara Duterte.
Yung sa hearing, no? Sa Senado, ginawa po niya yan kay Risa Hontiveros. Na sinabi niya si Risa Hontiveros daw ay pumunta sa kanya nung siya ay mayor ng Davao at humingi daw ng suporta. Well, in fact, mga kaibigan, ginagawa naman talaga yan ng mga politiko. At siya mismo gumawa eh. Ginawa niya. Kanino at kailan? Remember, Leni Robredo? Nag-courtesy call siya kahit hindi naman siya ine-expect doon. Nag-courtesy call siya at di natin alam, baka humingi din siguro ng suporta. So, ang sabi nga po ni Risa Hontiveros, ay ginagawa naman talaga yan eh. Kasi siya yung mayor sa Davao City, so natural lang na pag merong politiko na pumupunta sa kanyang lugar, sa kanyang LGU, natural lang na mag-courtesy call. Kumbaga sa mga kaibigan, ito ay protocol na. Protocol na yan ng kahit sinong politiko bilang yung respeto. No, na kung sino yung leader, kung sino yung mayor sa lugar na yan, ay mag-courtesy call ka. 'Di ba? Lalo na syempre, nalalapit na yung eleksyon during the time, so syempre talaga magka-courtesy call yan kahit naman sino. So yun po mga kaibigan ay inari po ni Sara Duterte as utang na loob ni Risa Hontiveros at siningil niya. No? Tapos yung naman, yung kay PBBM naman, sabi nila, ay wala daw utang na loob si PBBM. Pero ang totoo mga kaibigan, sila po ang walang utang na loob. Dahil unang-una sa lahat, bakit po nagkaroon ng President Duterte? Yan po ay dahil sa mga Marcos. Hindi pa kilala si Duterte, tumatakbo pa lang siya as President of the Philippines, mayor pa lang siya ng Davao. Pumunta po siya sa Ilocos Norte kasama si Bongo at humingi sila ng tulong sa mga Marcos. Naglumuhod sila doon, humingi ng tulong kina Amy sa mga Marcos para sila ay suportahan at ipakilala sa mga loyalista. Kaya kung titingnan natin, napakalaki ng utang na loob nila sa mga Marcos. Dahil kung wala po ang mga Marcos, hindi tayo magkakaroon ngayon ng President Duterte. Real talk lang tayo mga kababayan. Real talk lang tayo. No? At even nung nanalo si Duterte, sinuportahan yan ng mga Marcos loyalists. No? Sinuportahan at talagang ipinaglaban. Pero dahil ang mga Dutertes ay greedy, uhaw na uhaw sa kapangyarihan at sa pera, na hindi sila, wala silang satisfaction. Although ilang dekada na sila na namamayagpag sa Davao City, ilang dekada na nilang hawak ang Davao at napakarami na nilang mga confidential funds na naisubi at kita niyo mga kaibigan, hindi pa talagang nasatisfy yung greed. Nagbalak pa talaga na maging Pangulo ng Pilipinas. Nagpatulong sa mga Marcos. At yun nga mga kaibigan, tinulungan ng mga Marcos at ng mga loyalista. At yun, nanalo. Tapos, after 6 years, hindi pa rin nakontento. Meron nang nahalal na bagong presidente. Ang gusto naman gawin, pabagsakin agad ang presidente para ihalal ang kanyang anak. So wala pong kabusugan. Yung mga green crocodiles ng Davao City ay wala pong kabusugan. Diba? Kaya mga kaibigan, no? Kung meron mang napakalaking, let's say, utang na loob, walang iba yan, kundi ang mga Dutertes. Napakalaki ng utang na loob nila sa mga Marcos, no? Yan po ang katotohanan, no? So, ito pong pag-endorso ni VP Sara Duterte, no, sa mga politiko na nanalo sa eleksyon, ay natitiyak ko na ito ay kanyang sisingilin. Although, katulad kay Amy, hindi naman siya ang nagpanalo kay Amy, kundi ang Solid North. Na sinabi ko nga sa inyo, merong ebidensya, no? Pinakita ko sa inyo kung paano bumoto ang Davao City. At laglag po si Amy. Nasa number 13 lang si Amy. Ang nanalo po sa Davao City ay straight PDP laban. Halos straight PDP laban, no? So, yun po mga kaibigan, no? Hindi po siya nanalo si Amy dahil kay Sara, kundi nanalo po si Amy dahil sa solidong boto ng Solid North. At ito namang si Marcoleta, hindi naman siya nanalo dahil din kay Sara, nanalo si Marcoleta dahil sa boto ng mga INC. Remember mga kaibigan, sino lang ang masasabi nating naipanalo ni Sara? Iisa lang. Yan ay si Bato de la Rosa.
Bakit ko nasasabing si Bato de la Rosa lang ang naipanalo niya? Eh kasi guys, hindi naman niya naipanalo si Bongo eh. Kasi si Bongo, may sarili ng botante. Si Bongo, kahit nung hindi pa man siya, kahit nung hindi pa man siya no, na nag-i-endorso sa PDP Laban, si Bongo pumapasok na. Nasa number 3, number 4, pasok na si Bongo. Hindi pa man naghahayag ng intensyon si VP Sara Duterte na mag-endorso ng kandidato. Pasok na si Bongo. Kaya hindi po siya ang nakapag-impluensya sa mga tao, hindi po si VP Sara ang nagpanalo kay Bongo, kundi yung sariling botante ni Bongo. No? So sino lang ang masasabi natin na naipanalo ni Sara? Iisa lang. Si Bato. Bakit? Kasi mga kaibigan, ganitong nangyari eh. Kung naalala nyo, no, sa mga survey, si Bato, hindi na nga siya pumapasok eh. Wala na, hindi na nga pumapasok si Bato eh. Lalo na nung nangyari yung puncher, no? Puncherman, hindi na nga siya pumapasok eh. Pagkatapos mga kaibigan, nung may nangyari no kay dating Pangulong Duterte, dinala sa dahig. Tapos syempre inendorso din siya ni Duterte. Tapos ayun inendorso na siya ni Sara. Mula noon, saka lang medyo nagbago yung numero ni Bato. Pumapasok na si Bato. 'Di ba? Hindi pa nga siya masyadong pumapasok talaga sana eh. Yung mga number 3, wala pa nga eh. Mga number 4, wala pa nga eh. Pero pasok na siya. Hanggang sa gumrabe na ang mga fake news na ibinabato ng mga Dutertes, mga DDS sa administrasyon. Grumabe ng grumabe. At sad to say, maraming bugok na hindi nagbe-verify. At yan nga mga kaibigan, no? Nagkaroon ng sympathy vote itong si Bato dahil doon sa pagkakadala ni Duterte sa dahig. So ang bumoto po kay Bato, hindi po lahat DDS. Merong mga hindi naman DDS pero nagalit sa pagkakadala kay Duterte sa dahig kasi naniwala sila sa mga fake news na kawawa daw si Duterte. Naniwala sila guys, nakawawa daw si Duterte. Well in fact, hindi naman po kawawa si Duterte dahil buhay pa siya, maganda po ang kanyang tinutulugan, maganda po yung kwarto na kanyang tinutulugan, the aircon pa, maganda, masarap pa ang kanyang pagkain, buhay pa siya, hindi siya kawawa. Samantalang yung mga 30,000 na nabiktima ng EJK ng kanyang war on drugs, wala na at hindi na kailan pa man babalik. So sino ngayon ang mas kawawa? Si Duterte na buhay o yung 30,000 may mga bata pa, 3 taong gulang, 4, 5, 6 na taong gulang hanggang 12 years old namatay. Nawalan ng mga pangarap at merong mga nanay, may mga tatay na nagmamahal sa mga bata na yan pero nawala na ang kanilang anak dahil sa war on drugs ni Duterte. O, diba? So, kaya mga kaibigan, hindi po kawawa si Duterte. Hindi siya kawawa. Mga kaibigan, dapat lang napagbayaran niya ang kanyang mga ginawa. Hindi po pwede na matanda na yan eh. Matanda na siya, hindi po pwede yun. Porke ba matanda, hindi ka na magbabayad sa kasalanan mo? Guys, hindi po ganun. Kung ganun ang magiging reasoning, napakaraming senior citizen na nakagawa ng krimen, edi wag na rin nating ikulong. Ay, ang daming senior citizen dyan sa Bilibid, palabasin na natin lahat. At wag na nating ikulong. Pag merong mga senior citizen na nakakatsugi ng tao, wag na nating ipakulong. Kasi gano'n naman pala ang mindset nyo, kawawa kasi matanda na. O, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga guys, no? Huwag kayong magpapabudol sa mga paawa effect ng mga Duterte. Dahil kung meron mang nakakaawa dito, hindi ang mga Duterte, kundi ang mga biktima ng EJK at ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Real talk tayo, no? So, tuloy tayo mga kaibigan. Okay, tuloy tayo. Tsaka isa pa mga kaibigan itong mga pinatay, no? Bata,
Mga bata, may mga estudyante, may mga buntis, yung mga collateral damage na yan. At mga kaibigan, sa mga tsinugi na yan, pinatsugi na yan ni Duterte, wala naman diyan yung gumawa ng krimen eh. Wala naman diyan yung nanggahasa eh. Wala. Yang mga yan, mga kaibigan, oo, yung iba sa kanila talagang gumagamit, iba sa kanila talagang pusher, mga small time yan sila. Pero wala sa kanila yung nanggahasa. Kaya napakamaling mindset na sasabihin mo na paano naman yung mga pinatay ng adik, paano naman, eh kaya nga tayo merong batas eh, kaya nga tayo may hustisya eh. May pinatay yung adik, o sinong adik yan? Oh, eh guys, sabi nga, ayon nga sa isang study, yung mga, marami sa mga naging kriminal ay hindi naman adik. Hindi adik. Marami sa mga naging kriminal ay hindi adik, kundi talagang yung iba sa kanila talagang nalasing, nawala sa katinuan, nalasing. Yung iba naman sa kanila magmula sa pagkabata ay meron silang mga issue sa kanilang pamilya, tapos na-develop, tapos nalulong sila sa mga barkada na mali ang impluwensya. Kaya sila nagiging kriminal. Pero kung sasabihin mo yung mga pinatay ni Duterte na 30,000, may mga nang rape, my God. Doon sa mga pinatay ni Duterte na 30,000, mag-pinpoint nga kayo dyan na may ni-rape. Sige nga, mag-pinpoint kayo kahit isa dyan na merong ni-rape. Tingnan natin. Eh hello, kung sa ni-rape lang din, si Kibuloy nga hindi nga niya pinakulong. Napakaraming mga talagang nag-akusa kay Kibuloy na mga kabataan. Napakaraming mga nagsampa ng kaso kay Kibuloy dahil ginahasa di umano sila. Eh hindi nga sinugi ni Duterte. Oh, kasi kung yan ang inyong sasabihin, ay paano yung ginahasa ng adik si Kibuloy? Ang daming ginahasa nun. Oh, paano na yan? Biruin mo yung kanyang room, nakita ni na General Torre, yung kanyang room, yung kanyang napaka-luxurious na room, no, sa basement. Mga kaibigan, napapalibutan ng mga kwarto ng mga kabataang babae at siya lang ang nag-iisang lalaki doon sa yung kwarto lang niya ang nag-iisa na siya, lalaki. Pagkatapos dito, babae, room ng mga babae, dito sa room ng mga babae, napapalibutan ang kwarto niya ng mga room, ng mga kwarto ng mga kabataang babae. My God, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dun? Bakit nandun yung kwarto mo sa kalagitnaan na napapaligiran ng mga kwarto ng mga kababaihan, ng mga bata? My God, kapag ka, pipili ka lang dyan. Gusto ko si Pagkatapos, susunod, sa ibang araw, mamimili ka lang doon ka sa ibang kwarto. Itong si ang gusto ko. Grabe, ang baboy. Si Duterte nga, hindi nga chinugi. Oh. Diba? Kaya, mga kaibigan, etong sinasabi ko sa inyo, hindi kawawa si Duterte. At eto yung isang DDS, hardcore DDS, na talagang bumaliktad. Bakit siya bumaliktad? Kasi nabiktima daw siya ng Duterte. Nabiktima siya. Na hit and run yung bata na sinasabi niya na itong bata na to, ang pamilya nito, DDS, sumama sila doon sa sa rally. Kasi after ni Duterte na dalhin sa dahig, sumama yung bata pati yung pamilya to pagkatapos na hit and run. Pagkatapos, ilang araw na hindi makasukasuhan. Bakit? Nalaman na lang niya na tropa ni Baste, tropa ng mga Duterte. Pagkatapos anong nangyari? Siya mismo, gigipit siya at tinatry siya na ganunin. Buti nakakaligtas siya. Siguro napanood niyo yun. Ang dami niyang confession. Talagang kinonfess na niya yung mga kasamaan ng mga Dutertes. Hardcore DDS to. Grabe ito manira sa Pangulo kay F. Elisa. Siguro nakikita niyo na ito. Ipapakita ko lang sa inyo ha. Ito siya. Kaya yung mga DDS dito,
marirealize nyo lang yan kapag kayo na ang naging biktima. No? Marirealize nyo lang na mali ang inyong iniidolo, na hindi tama ang inyong iniidolo kapag kayo ay nabiktima na nila. Doon nyo lang yan marirealize, no? So, eto siya, oh. Eto siya. Siya po ay talagang natamaan na at ngayon po siya ay nagsisiwalat na ng kanyang mga nalalaman. So pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. At meron po siyang mga sinasabi dito na matagal ko na rin po ito na na-vlog tungkol po sa mga ligamo at tungkol po kay Doc Yumol kung bakit po dumating yung pagkakataon na naging ganun yung sitwasyon. So pakinggan po natin. Ngayong adlaw sa Tamano, nakapag-file po kami ng kaso regarding sa dalawang beses na pag-a-attempt sa buhay ko. No? Kasi hindi po masasabi na ito po ay true incidents na dalawang beses kang binanggaan ng isa lamang na sasakyan. Okay? And sabi ko nga, noong September, no, na nagulat lang ako, may nagsisigaw sa likod ko. Tapos yung pag-ibig ko is nagsisigaw itong lalaki, no? Kasi nag-comment ko ako kasi natanong ko yung square ng problema niya. Pero nakita ko na meron siyang parang binuto sa kanyang gilid, no? Kasi nakikita ko sa kotse, doon ako naglakas ng takbo, hinuwi niya ako, hinapin ako, no? And yun na, side foot niya sa akin, kaya po ako, tumila ako. And then, pagka-December na naman, no? Naglayapang akong rider, kasi yun siya ang nag-side foot sa akin, no? Alam niyo, sa mga nangyayari dito, no? Gusto ko talagang hindi natulog sa Department of Justice na pag-aralan nito because, you know, merong intention to kill. Okay? Somebody wanted to kill me sa isang napakalalim na rason. Na one of these days, I am preparing myself kung meron man makakaroon ng press conference. Pag ito ay hindi inayos at inasikaso dito sa Davao City. Kasi po, dahil dito, no, yung pinagkakaingatan ko, ay hindi naman malaking negosyo, no, nawala ito, nagkagulo-gulo kami, no, at yung ako ko, nalayo sa akin, dahil sa insidente ito, nawala yung aking hanap buhay at ilang buwan, no. Tapos, yung aking which is inisip namin na it has to do with what happened na yung binakmail ako. Alam niyo sa totoo lang, ulitin ko, nire-respeto ko si former President. But I also respect President Bongbong Marcos because of, ulitin ko, wala siyang political discrimination. Because you know, during the time of PRRD, merong nangyayari na gano'n. Okay? Ulitin ko, hindi aabot, no, sa pagkapaslang kay Governor Gamo kung nung time pa ni PRRD dahil kinilapit na ito ni Mayor Janice Gamo is inasikaso na. Hindi mangyayari, no, yung isang doktor, no, na nagreklamo regarding sa pagkakata sa kanya sa Mayor dito sa Mindanao kung ito ay inasikaso at hindi pinaglaruan sa palad nila. So, i-explain ko na lang sa inyo kasi ang ingay ng video niya eh. So, ang sinasabi niya dito, hindi sana hahanong sa gano'n, no? Yung nangyari sa Digamo, no? Digamo case. Kung inaksyonan agad ng dating Pangulong Duterte. Kasi nagsumbong yun eh. Nagsumbong na yan eh. Agad. Ang ibig mong sabihin, Nagsumbong na yan sa PAC, no, nagsumbong na yan doon sa kay Greco Belhica, no, siya yung may hawak ng tungkol sa pag may mga krimen, no, sa kanya nagsusumbong. So kung ito inaksyonan na, mga kaibigan, hindi mangyayari yan. Tsaka si Doc Yumol yung nakaganon sa sobrang frustration niya, kasi nagsumbong din siya, Greco Belhica. Tapos, pati din kay Bongo. Tapos, para ipaalam din kay dating Pangulong Duterte. Anong ginawa nung Greco? Anong ginawa? Yung mga ebidensya, napakaraming ebidensya ni Doc Yumol, ipinakita doon sa tao na nirereklamo niya, yung mayor ng Lamitan, na nirereklamo ni Doc Yumol na drug lord daw. At saka sangkot sa mga korupsyon. Ipinakita doon yung mga ebidensya na dala ni Doc Yumol. Ipinakita doon. Kasi nga, kapartido nila. Ganun ang nangyari sa babae na to, mga kaibigan. Ganito din ang nangyari sa kanya. Katulad din kay Doc Yumol, katulad din kay Digamo, na hindi siya pinapansin. Bro, na hit and run. Yung bata, wala. Hindi makasukasuhan. Lately lang kasi lumapit siya kay General Torre. Ang sabi niya ngayon,
kahit daw na minumura-mura niya, binabastos niya noon si General Torre, ay nung nilapitan niya, tinulungan siya. At kahit daw pala na iba ang partido mo, itutulungan ka daw pala ng Pangulo. Nakita niya ngayon yung kaibahan ng mga Duterte at ng Pangulong BBM. Kasi ang Pangulong BBM hindi tumitingin sa kulay, walang parti-partido. Itong mga Duterte, kapag kapartido nila, bawal kasuhan. Kapag kapartido nila, ini-spare nila, hindi pwedeng kasuhan. Galit na galit siya kay Baste. Kasi si Baste ang mayor ng Davao ngayon, di ba? Tapos ang ginawa pa daw ni Baste, yung tao na sumasagasa sa kanya, na gusto siyang iganon, inendorso pa daw. Grabe, no? So, itong sabi niya mga kaibigan, marami siyang pasabog sa TikTok niya eh. Galit na talaga siya eh. Sabi niya, ganyan daw ang mga ugali ng mga Duterte. Kapag kapartido ka, kahit mali ang ginawa mo, kahit na malaki ang kasalanan mo, hindi ka pwedeng makasuhan. Ikaw ay i-spare ka nila. Hindi ka pwedeng kasuhan. Aaregluhin. Anong sabi niya? Kinakausap daw, yung mga pulis daw ang gumagawa, kinakausap daw yung pamilya, ay huwag na kayo magdemanda. Alam nyo, didemanda kayo, walang mangyayari dyan. Baka mamaya babaliktad lang kayo, baka mamaya kayo yung maano. Dinidiscourage yung mga pamilya na wag na lang magdemanda, na mag-areglo na lang daw. Yun yung mga kaibigan. So marami ng mga tao na they came into open at talagang sinasabi nila na ganito ang nangyayari sa Davao. Ganito ang kalakaran sa Davao. Kasi ang nagahari dyan ang mga Duterte. So kapag ikaw ay merong nakaaway na kaalyado nila, umalis ka na lang sa Davao. Umalis ka na lang. Kasi kapag hindi ka umalis dyan, either ganun ka or gigipitin ka. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, nakwento ko na to eh, yung isa kong nakilala no, sa Ilocos. Kasi nandun kami sa media box. Nagko-cover kami ng birthday ni Apo Lakay, no, Apo Lakay. So doon sa media box, andoon yung mga mainstream media. Tapos katabi ko GMA. GMA siya pero sa Ilocos, no? Sa Lawag. So napag-usapan namin 'yan tungkol sa Davao. Alam niyo mga kaibigan, taga Davao pala sila. Alam niyo, umalis sila sa Davao. Bakit? Kasi meron yung kanyang uncle, no? Tsaka siya, meron silang nakagalit. At yung nakagalit nila dito sa side ng mga green crocodile. At mga kaibigan, nung nakagalit nila yun, mga kaibigan, panahon na ito ng pandemic, guys, inilagay sila sa listahan. Sa listahan ng mga gumagamit daw. Yan, sabi ko sa inyo, uso yan eh. Panahon ni Duterte. Kapag ikaw ay napag-initan, kapag ikaw ay nakagalit, ilalagay ka sa listahan. So nilagay sila sa listahan. Pagkatapos yan mga kaibigan, nararamdaman na daw nila na merong mga sumusunod-sunod sa kanila. Na gusto na silang iganon. So dahil nakikita nila, tumbahan dito, tumbahan doon, may tumutumba doon, patayan, grabe ang patayan. Mga kaibigan, dahil sa gusto nilang mabuhay, umalis sila sa Davao ng palihim. Ang dala-dala daw nila ay simpleng lang, parang mamamasyal lang. Isang bag lang na hindi malaki, para kunwari ay hindi sila aalis. Yun pala, umalis sila at hindi na sila bumalik. At sila po ay nakipagsapalaran sa Manila. Hanggang sa, yun nga, napunta sila sa Ilocos. So mismo siya, nagtitestify siya na ganyan daw ang kalakaran sa Davao. Kapag ikaw napag-initan, kapag ikaw may nakaaway ka ng mga green crocodile, umalis ka na dyan. Kasi sigurado, tukhang ang abot mo. Kaya mga kaibigan, napakasama nilang tao. Super masama silang tao, guys. Talaga. No? Kaya okay lang sa kanila ang sumugi, okay lang sa kanila, simple lang sa kanila ang pagpatay ng tao. Pero alam mo, darating din ang kanilang araw. Darating din ang kanilang katapusan. Lahat naman ng kasamaan may katapusan eh. Tingnan mo si Ampatuan. Yung Ampatuan, di ba? Parang akala mo,
Akala mo wala nang katapusan eh. May nagsabi pa noon na, ay, hindi nyo yan hindi nyo yan walang makakapagpabagsak dyan. Oh, akala nila wala nang makakapagpabagsak, akala nila wala nang katapusan yung Ampatuan family. Pero isang araw, tingnan mo naman. Diba? Guys, may oras din ang mga Duterte. Mawawipe out sila dahil sa kanilang mga kasamaan. Yung kanilang mga kasamaan, guys, ang gagawa niyan ay ang Panginoon. Maaring hindi tao, no? Hindi tao ang gagawa niyan, mga kaibigan. Sa dami ng mga kasamaan na ginawa nila sa mundong ito, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila, hindi ang tao. Yung sinasabi ko sa inyo, balikan ninyo ako pag hindi nangyari yan. I tell you the truth. Lahat ng kasamaan na ginawa mo dito sa mundo, meron niyang katapusan. Namamayagpag ka ngayon sa iyong kasamaan, sige lang, mamayagpag ka. Pero darating ang araw mo. Kapag sumobra na, kapag yung dugo ng mga tao na inyong kinitla ng buhay ay nakarating yan, sumisigaw sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para i-wipe out kayo sa mundong ito. Remember the Bible. Nangyayari yan. Kaya mga kaibigan, sige lang. Gawin lang nila yung mga kasamaan nila. Hindi sila immortal. Darating ang araw na lahat ng kanilang mga kasamaan, sisingilin sila ng Diyos. Yan ang katotohanan, no? Sisingilin sila ng Diyos. Yan. So mga kaibigan, no, pagpatuloy natin. So, eto pa. Ito namang isang article ng Inquirer.net. Tingnan natin to. Okay. Yan. So, ito mga kaibigan, meron pong sinabi si Congresswoman Leila de Lima. Congresswoman na siya, guys, no? May sinabi po si Congresswoman Leila de Lima, reaction po niya ito sa sinabi po ni Sara Duterte na tungkol po doon sa I want a bloodbath, no? So sabi po dito sa article ng Inquirer.net, De Lima hits Sara Duterte over impeachment trial bloodbath. Yan. So, basahin po natin. Manila, Philippines. Former Senator Leila de Lima on Sunday criticized Vice President Sara Duterte for saying that she wants a bloodbath in her looming impeachment trial. De Lima was invited to be part of the panel of prosecutors in the impeachment trial of Duterte. She is also projected to have a seat in the 20th Congress at first nominee of Mamamayang Liberal Party. So, ang sabi po niya, the Vice President made the remark in an interview in Davao City on Saturday, adding that her legal team's preparations were at full throttle, even though they did not want the trial because I want a bloodbath. Wow. Wow. I truly want a trial because I want a bloodbath. Yan. So, mga kaibigan, bloodbath. Hindi kailangan ng bloodbath dito. Ang kailangan dito, ebidensya. Pakita mo mga ebidensya mo. Bloodbath. Eh, si Mary Grace Piatos nga lang, hindi mo ma-explain kung sino siya. Tinatanong siya, sino po ba si Mary Grace Piatos? Hindi niya ma-explain. Si Kokoy Villamin nga lang, hindi niya ma-explain. Tapos bloodbath pa ang gusto niya. Ako naman. O, di ba? Mga kaibigan, hindi kailangan ng bloodbath dito. Ang laban dito ng mga ebidensya. Magpakita ka ng mga ebidensya na wala kang kasalanan, ipakita mo, patunayan mo na wala kang kasalanan, hindi dito kailangan ng mga bloodbath. Ang kailangan dito, labanan ito ng mga ebidensya. Evidence. Di ba? Ebidensya sa ebidensya, hindi bloodbath. Grabe, ang hirap kasi dito kay Sara. Meron siyang criminal mind. Kasi siya isang psychopath. Ang mga psychopath kasi, meron silang mga criminal mind. Diba? Yan yung mga psychopath eh.
Sila yung mga antisocial, pagkatapos sila yung ano, yung kapag mag-isip pang kriminal. Yan yun eh. May criminal mind siya. Eh my God, mga kaibigan, sino ba namang magsasabi na matino ang isip niyan? O kita mo, inisip niya, inimagine niya sa isip niya na ginigilitan niya ng leeg ang Pangulo. Pagkatapos, huhukayin yung bangkay ni Apu Lakay, papatapon sa West Philippine Sea. Pagkatapos, kumausap ng assassin. May kinausap ng kontrata. Oh my God! Vice President of the Philippines ng kontrata ng killer, ng assassin, para magpatsugi ng presidente, first lady, speaker of the house. Guys, hindi matino ang utak niyan. Sabi ko sa inyo psychopath. Psychopath. Meron siyang criminal mind. Diba? Tapos ngayon naman bloodbath. Diba? So lahat ng sinasabi niya talaga, puro talaga mga dugo-dugo. Parang makikita mo na talagang hungry, craving, no? Yung cravings nila talaga ay para sa dugo ng tao. Parang tatay niya. Nag-crave sila sa mga dugo ng tao. Grabe. Mga criminal mind talaga. Mga psychopath. Grabe. No? Ay, grabe. No? So, yan po mga kaibigan, ha? O, sige. Ebidensya. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, no? Nandiyan na yung mga evidence na ipakita na eh. May mga under oath, no? Under oath sina, yung mga SDO, dalawang SDO, under oath yun, di ba? Nagsabi sila mismo na after nilang i-withdraw yung mga pera, ay inutusan sila ni BP Sara na ibigay yung mga pera sa kanyang BPSG. O doon pa lang malaking pagkakamali yun. Di ba? Tapos ano pa, under oath din si Mercado. Tatlo yun mga kaibigan na sila ay binigyan. No? Consistently, binibigyan sila ng pera ting sobre for 9 months. Kay Mercado, magkano yan? 50,000 o 60,000? No? Kita nyo? Oh. Tapos tungkol naman doon sa isang article na pagbabanta naman niya sa buhay ng Pangulo. O hindi na kailangan patunayan yun. Nandyan yung nandyan yung video. Naggalit na galit siya, tapos nagmumura siya, nanlilisik yung mga mata niya. Tapos sabi niya, nag-hire siya, nang kumausap na siya, na itsugi yung tatlo. Oh. No joke, no joke. Oh, 'di ba? So, talagang may maraming ebidensya dito, mga kaibigan. Maraming ebidensya. At mahihirapan siya dito. At ang kanyang mga lawyer, mahihirapan na ipagtanggol siya. 'Di ba? Psychopath Psychopath talaga. Mayroon siyang criminal mind. Manang-mana sa tatay. 'Di ba? Yung tayo, lumalabas daw talaga siya sa street ng Davao, riding his big bike, looking for trouble para daw makapatay. Oh, sabi ng tatay niya yan, sa bibig niya mismo. At marami na daw siyang nagganon, hindi pa daw siya nakukulong. Tapos, yung kapatid din, yung kapatid, kita mo, si Iyutman. Ano nangyari kay Iyutman? Nandun, nasa bar, pagkatapos, may hawak na na knife. Biruin mo, may hawak na knife. Pagkatapos, ginaganon-ganon yung bugaw. Inuuntog-untog sa ulo. Pagkatapos, binugbog pala yung bugaw, 2 oras. 2 oras daw siya, binugbog. Pagkatapos, narinig pa ng mga babae, ang sabi daw ni Pulong, wala akong pakialam sa mga babae na yan. Papatayin ko silang lahat. My God! Mga Duterte. Tapos si Basti naman. Si Basti, ganun din. Kita mo sasampalin daw si General Torre. Mananadyak kung ano-ano pa. Mga pagbabanta. Diba? Guys, tapos yung Kitty, ganun din. Aba, ang lakas magmura. Biruin mo General Torre, minura niya, PI. Mas matanda sa kanya yun. General yun. Diba? Grabe. Tapos yung Hanilet din, grabe, violente din. Pinukpok ng cellphone yung ulo ng ang laki ng bukol ng pulis. Grabe. Pamilya na violente. Grabe mga kaibigan, no? Family talaga sila ng mga violente. Grabe, no? Ay, sabi ko nga sa inyo, yung Davao City, pinagpalit ang mga diamante. Pinagpalit nila sa basura. Biruin mo biruin niyo mga kaibigan Migs Nograles. Si Migs Nograles, pinagpalit kay Pulong na hindi pumapasok.
never makita sa Kongreso kahit isang beses. Ni wala yatang naipasang batas yan, samantalang si Migs Nograles, magiging maganda pa ang buhay ninyo kapag si Migs Nograles ang naupo na kongresista. Si Pulong Duterte, kita nyo, nung isang araw lang, umulan lang sa Davao, bumabaha sa inyo. Kasi yung 51 billion, confirm 51 billion na ibinigay kay Pulong Duterte, ang sinasabi niya ay inilagay daw niya sa flood control. Bakit bumabaha ang inyong Davao City? Kung totoo na talagang inilagay yon sa flood control, bakit bumabaha ang Davao City ninyo? Diba? Kaya kayo, mga DDS, ano na kayo okay na sa inyo kahit na niloloko kayo, okay na sa inyo kahit na pinagnanakawan kayo, basta Duterte pa rin kayo. Kasi ganyan talaga kayo, mga bugok. Anyway, kayo naman yan eh. Kayo naman ang magsasuffer niyan eh. Hindi naman kami, no? Hindi naman kami ang magsasuffer niyan. Kayo yan, no? Pinili nyo yan. So kung ang buhay ninyo ay nahihirapan kayo, kasalanan nyo yan. So, i-embrace nyo na lang yan. Yung mga paghihirap ninyo, i-embrace nyo yan, no? Dahil namili kayo ng mga walang kwenta na mga public servant, di ba? Embrace nyo yan. Pinagpalit nyo yung mga diamante, mga Nograles, ipinagpalit nyo sa mga bangag ng mga Duterte. Di ba? Yun lang yun eh. Rene Alicando, sige, tirahin mo madam, mga DDS, daming nag-iyakan. Oo nga, nag-iiyakan nga sila eh. Nag-iiyakan talaga sila, no? Pero ito masasabi ko kung matutulad kayo sa DDS na yan, yung pinakita ko kanina, kapag kayo ay nabiktima, sigurado ko sa inyo, mawawala ang suporta nyo. Katulad nitong hardcore DDS na vlogger na to. Na noon, minumura-mura pa si PBBM, minumura sa EPEDISA, si General Torre. O ngayon, kanino nagpatulong? Sa Marcos admin. Nalaman niya ngayon, ay maganda pala yung Marcos admin kasi walang pinipili. Ay maganda pala yung Marcos admin, walang bias. Hindi katulad sa mga Duterte. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Pag kayo ang nabiktima, saka kayo magigising sa katotohanan. So antayin niyo muna na mabiktima kayo bago kayo magising sa katotohanan. Ba? Yun. Okay. So mga kaibigan, okay na tayo dyan, no? Overall, mga kaibigan, wrap up lang natin itong sinasabi ni Sara Duterte na I want a bloodbath. Nagusto daw niya yung bloodbath. Pero, impeachment trial ito, no? Pagtanggol niyo sarili niyo, pagtanggol mo sarili mo, patunayan mo na hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo. Kasi mayroon ng mga ebidensya, matitibay na mga ebidensya. So, ang dapat mong gawin at ng attorney mo, no? Ipakita nyo ang ebidensya. Diba? Na talagang wala kang kasalanan. Yun lang. So, mga kaibigan, Admin Rich po to. Fight fake news, expose the truth, Admin Rich, commentarista. Bye! God bless.